Dito sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan City, matatagpuan itong dambana ng paghilom. Final resting place para sa mga naging biktima ng extrajudicial killings sa gitna ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa paglulunsad ng dambana, inilagak sa 2 vault ang 11 EJK victims na ang mga labi ay nasa urn na lang. Proyekto ng Project Paghilom ang dambana kung saan magkakatuwang ang mga taong simbahan, mga embahada ng ibang bansa at mga human rights advocates. It is a reminder that evil exists. But let me move forward and add more to that, because evil will never persist if men, women, senators, ambassadors, people of good conscience, human rights advocates, seminarians, sisters religious, mga nasa laylayan na hindi magpapatinag at maduduwag, ay patuloy na maninindigan para sa buhay, katotohanan, at kapayapaan. Ayon sa Project Paghilom, dinisenyo ng arkitektong si Anthony Nazareno ang dambana. Minimalist o simple lang yung disenyo nitong dambana, pero simboliko pa rin ito sa marahas na kabanata ng kasaysayan dahil sa trahedyang idinulot ng war on drugs. Nasa 300 pamilya ang nasa ilalim ng Project Paghilom na hindi lang disenteng paglibing, kundi pati counseling sessions sa mga naiwang pamilya. Sumailalim din sa autopsy ni Dr. Raquel Fortun ang mga hinukay na bangkay dahil kadalasan hindi nakalagay sa mga death certificate na gunshot wounds ang ikinamatay ng mga biktima. Labi ng 11 mga biktima ng EJKs ang unang inilaga ngayon, pero nakaredy na rin ang iba pang mga vault. 100 ang total ng mga vault dito at kasya ang 4 hanggang 6 na urns sa loob ng isang vault. Nagpapasalamat ang mga pamilya sa mas disenteng libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. At ngayon po sa paglipat dito ng aking asawa, naway kasunod nito ang matanggap namin yung inaasam naming hustisya para sa ikapanatag ng aming isipan.